Magandang araw mga ka-solar. Sa video natin ngayon, ituturo ko kung paano gumana ang hybrid mode ng SRNE inverter. Unang mode ng hybrid inverter ay ang on-grid mode. Hindi ko ito masyadong naunawaan. Bakit? Ang sabi kasi sa manual ay direct grid connection for excess PV energy. Ang direct grid connection of excess PV energy ay nangangahulugang ang sobrang kuryente na nalilikha ng iyong solar panels or PV system ay diretsyo na ipinapasa papunta sa linya ng kuryente ng electric company o grid. Kapag mas malaki ang production ng solar mo kaysa sa konsumo ng bahay mo, hindi na kayang kunin lahat ng appliances mo ang kuryente, kaya ang sobra ay automatikong ilalabas at ididirekta sa grid. Dito po ako nalito, dahil hindi po napupunta sa load ang energy from solar. Lumiit pa ata yung naiproduce ng solar na napunta sa battery. Samantalang yung load o yung kinonsumo ko sa bahay ay supply galing grid. Ano kaya ito mga ka-solar? Sira kaya ito? Or ganito lang talaga ang SRNE hybrid inverter? Ang PV setting ko dito ay laging first to load. Ang battery naman ay pinili ko ang standby. Kahit papalitan ko ng battery to UPS load o sa battery to home load, wala talagang magbabago. Uunahin taga ng inverter ang grid to load. Ang mangyayari, ang energy from solar ay para lamang talaga sa battery. Kung walang araw at need mag-charge ng battery, charge naman ito ng inverter from grid. Depende sa program mo. So, kung mauubusan ka ng charge sa battery, ang grid na ang bahala para kung biglang mag-brown out may laman pa rin ang battery. Kung may araw pa at walang grid, ang energy from solar ay mapupunta sa UPS load at ang sobra nito ay mapupunta sa battery. Walang mapupunta sa home load kasi nga walang grid. Gagana lang ang home load kapag may grid. Naka-standby mode ito kaya hindi magpapalabas ng energy ang battery kapag sapat pa ang energy from solar. Pero kung biglang mawala ang sinag ng araw, automatic na tutulong ang battery para mapunan yung kulang na energy ng UPS load. Kung papalitan mo naman ang battery to UPS, no changes pari kasi sa UPS naman talaga napupunta ang energy kahit pa sa standby mode pa ito kanina. Wala ring magbabago kapag ilagay mo ito sa battery to home load. Walang lalabas na energy to home load. Maganda ang on-grid mode kapag may grid kung kunti lang ang production ng solar panel mo. Pero kung sobrang sobra yung solar energy na may grid, hindi talaga recommended na gamitin ito kasi sayang yung harvest tapos hindi naman magagamit. Recommended lang ang on-grid kapag walang grid. Pero kung totoong nasa manual na, direct grid connection for excess PV energy, mas maganda talaga ang on-grid mode. Kaya lang sa akin hindi. Ngayon ko lang kasi ito napansin dahil nilagyan ko na ito ng battery. Ang pangalawang mode ay limit power to UPS load. Ibig sabihin ay ang PV o battery energy ay mapupunta lamang sa UPS load at hindi pinapayagan ang pag-export ng sobra sa grid. Sa ibang SRNE manual, nakalagay na kapag ganito ang setting, ang load na tinutukoy ay yung nakakonekta sa load port, UPS port ng inverter. Ayon sa manual ng SRNE IESP series larger hybrid inverters, kapag nakalimit sa UPS load, excess energy will not be fed into the grid. Kapag may grid at solar tapos nakalimit power to UPS load, ang PV energy ay mapupunta sa UPS load at hindi papayagan ng inverter na mag-export o magbigay ng energy sa home load. Kaya kung wala ka pang CT sensor or current limiter, magagamit mo pa rin ang inverter. Kapag may battery, mapupunta sa battery ang sobrang energy. Kapag may 3,000 watts ka at 1,500 watts lang ang lagi mong nakokonsumo sa bahay, mas maganda kung mag-totally off-grid ka na lang. Siguradong zero bill ka na. Recommended ang setup na ito kapag totally off-grid yung setup mo. Lalo na kapag may grid. Maganda pa rin kapag may grid kung biglang nawala yung araw dahil sa maulap na panahon, kailangan talaga na may ibang mapagkukunan ng energy. Ang grid ang tutulong sa UPS load para hindi mag-shutdown bigla ang inverter. Kung i-compare ko ito sa on-grid mode, mas maganda ang limit power to UPS load. Dahil kung mayroon itong grid, tutulungan ng grid ang inverter na masuplayan yung load kung kulang yung energy from solar at ng battery.
Tandaan, kapag naka-limit power to UPS load, walang kuryente na lalabas sa home load. Kaya, hindi malilibre ng solar ang konsumo ng water pump mo na nakasaksak sa home load. Kahit pa may grid pa ito, kukunin ng home load ang supply from Meralco at hindi sa inverter. Ito ang pangatlong mode ng SRNE hybrid inverter. Limit power to home load, ang PV ay first to load at ang battery nito ay naka-standby. Kapag ganito ang setup, ang energy ng solar ay mapupunta sa home load at ang sobra nito ay mapupunta sa battery. Pero dahil wala tayong grid o yung energy galing sa Meralco, walang energy na napupunta sa home load. Mayroon kasi itong anti-backflow na kung biglang mag-brown out, pipigilan ng inverter ang paglabas ng energy papuntang grid. Kapag biglang kumulimlim at hindi sapat ang energy galing solar, magpapalabas ng energy ang battery papuntang load para mapupunan nito ang kulang na energy. Laging nakaabang ang battery para sa load. Tandaan, hindi susuplayan ng solar at battery ang home load kasi mayroon itong anti-backflow na kung walang energy galing sa grid, hindi magpapalabas ang inverter ng kuryente papuntang home load. Pero kung may kuryente na galing Meralco, ang energy na galing solar ay mapupunta sa home load at UPS load at ang sobra nito ay mapupunta sa battery. Kapag mayroon pa itong sobra, maaari itong i-export to grid. Pwede ito kapag mayroon ng net metering pero kung wala kailangan na mayroon tayong current limiter para mapigilan yung pag-export ng sobrang energy from solar, nilimitahan ng inverter ang kukuning energy nito from solar kapag may current limiter or yung tinatawag nating CT sensor. Ito yung tinatawag na grid tie sa ibang inverter. Kung puno na ang battery at biglang kumulimlam, ang grid ang tutulong sa solar. Ang kagandahan lang kapag hybrid ay gagana pa rin ang inverter kahit walang kuryente from grid o ng Meralco. Pero kailangang bantayan para hindi mag-overload. Mangyayari ito kapag matagal bumalik yung araw tapos na discharge na ang lahat ng energy ng battery depende sa program mo, hindi kakayanin ng inverter ang load kaya bigla itong mamamatay. Ang battery naman nito ang storage room sa mga sobrang harvest na energy from solar. Dito napupunta lahat ng sobrang energy from solar. Pero kung full charge na ito, ang sobrang energy ay maaaring ma-export to grid. Kung biglang mawawala ang sinag ng araw, hindi gagamitin ng inverter ang energy ng battery, sa halip ay kukuha ito ng energy from grid o ng Meralco para supplyin yung kulang na energy na gagamitan ng load. Naka-standby mode lang kasi ang battery. Magpapalabas lamang ito ng energy kapag wala ng kuryente from grid. Sa ngayon, mapapansin natin na mas malaki yung energy na napupunta sa UPS load dahil naka-priority sa ETS ko ang UPS load. Depende na po yan sa iyo kung alin ang e-priority mo. Magagamit ko lang ang home load kapag puputulan ko ang linya sa UPS to ETS o babaguhin ko ang priority nito. Kaya mayroon akong separate na breaker para sa UPS para kung gagamitin ko si home load ay magagamit ko pa rin si UPS load nang hindi namamatay lalo na kung biglang mag-brown out. Kung ang battery naman nito ay nakaset sa battery to UPS load, tutulungan ng battery ang UPS load kung kukulangin ang energy galing PV. Hanggat may araw at hanggat may laman pa ang battery, free ang kuryente sa buong araw. Kung hindi kaya ng solar at ng battery ang load, tutulong naman ang grid na mapunan yung kulang na energy ng load. Uulitin ko lang po, sa limit power to home load, ang PV energy ay mapupunta sa load, ang sobra ay mapupunta sa battery at kung may sobra pa ay maaaring i-export sa grid pero kung may limiter or CT sensor, pipigilan ng inverter ang pag-export ng energy. Para sa akin, mas maganda ito sa on-grid kapag may grid o supply from Meralco. Pero kung walang grid o supply from Meralco, mas maganda ang on-grid na walang grid at ang limit power to UPS load. Kung kayo ang tatanungin, alin sa tatlong mode ang pinakamagandang gamitin? Bakit? E-comment mo sa comment section ang iyong sagot para may makukuha namang idea ang iba. Kaya ayon mga ka-gainers, sana ay mas malinaw na sa iyo kung ano ang hybrid grid mode ng SRNE hybrid inverter. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang i-like, share, at i-subscribe para sa iba pang tech and power tips mula sa akin. Maraming salamat sa panunood, at hanggang sa susunod, stay powered, mga ka-gainers.